Blessed morning, everyone. Merry Christmas po. Pwede niyo bang batiin ang inyong katabi ng Merry Christmas? Yan. Kahit mamaya pa po yung party natin. Sige po. So medyo, we would like to invite po yung mga bagong dating na meron pa po tayong mga empty seats dito sa harapan. You can come here po to occupy. Para po mamaya comfortable po tayo na mapakinggan ang message ni Pastor Dave. Ayan. Sige po. Para po sa kaalaman ng lahat, this is actually our 14th December Christmas party. Ay, 11. Sorry po, 14. 11 pala. 11 years na nag-exist ang church. At 11 years na din tayong mag-celebrate ng Pasko together. So, at dahil special po ang araw na ito, nag-gather po tayo ngayon hindi lang po para sa Christmas party mamaya, but also, of course, again, to reflect on the first Christmas story, which is the very essence kung bakit po tayo nag-celebrate ng Pasko. So, dahil po special ang araw na ito, special din po ang mensahe na ating mapapakinggan dahil sobra po tayong mahal ng ating pastor. Hindi po niya matitiis na hindi po maging connected pa rin sa atin kahit siya po ay malayo. So unfortunately, hindi po natin siya makakasama ngayon. Pero sa espiritu at puso niya, damang-dama niya po ang pagkami sa atin. At actually po, kasama po natin si Pastor ngayon, nanonood po siya sa ating live. Ayan. Hello, Pastor Dave. Merry Christmas po. So dahil dyan, ito po, panoorin po natin ang kanyang recorded teaching na may pamagat na The Struggles and Blessing of the Christmas. Sige po. So, ihanda po natin ating mga puso para sa message this morning. Pero isang malaking kagalaki po sa aking kumata siya sa Pasko na ito. Sana nandun ko kasama ninyo and parang pagdariwang ang celebration ito sama-sama. But salamat sa Panginoon sa opportunity para mag-share sa inyo sa ganitong paraan. Actually, kung ganito, hindi ko makikita man notes. Alisin ko ito sa makikita niyo na pagkakaan. Maligayang Pasko sa inyo and lalo sa inyong bumibisita mula sa iba-ibang outreaches. Hindi ko lang kung saan nagagaling ang lahat doon, but malamang may galing sa Kinawitan, sa Malinaw, sa Kamali, at baka galing sa Caramoan din. So, maligayang Pasko sa inyo lahat. And nandito ako sa Southern California pa din. And nagpapatuloy ko sa aking paghihintay sa Panginoon para sa opportunity para bumalik. Nakala ko ay isa sa mga pamasko ng Panginoon sa akin is plane ticket para bumalik sa Legazpi, pero hindi pa dumadating. It's timed opening. So, dadating ang panahon sa takdang panahon and nagtitiwala tayo sa Panginoon para doon. But salamat sa opportunity para mag-share sa inyo sa umaga ito. And kahit wala ko doon in the flesh, I'm there in the video. And so pwede natin pagdiriwan ng Pasko sama-sama sa pamamagitan ng salita ng Diyos. And walang mas mabuting paraan para pagdiriwan ng Pasko kahit sa pamamagitan kanyang salita, di ba? Kasi it's kanyang salita na nagbabahagi sa atin tungkol sa unang Pasko. Ang unang panahon na kung saan ang Pasko isang malaking pagdiriwang para sa mga magulang niya. And darating ang panahon para sa buong mundo. And so, perfect timing para doon. So, ang gagawin natin ngayon sa pamamagitan ating pag-aaral is titingnan tayo sa isang mahalagang paksa tungkol sa Pasko. And hindi isang karaniwan paksa kasi karaniwan ang paksa tungkol sa lahat ng mga ganda, nakakasayang bagay. But ito, tungkol sa mga problema din na dumating sa unang Pasko. And so makikita natin na ang tema dito, or ang titulo ng ito,
is tungkol sa the struggles of Christmas and the blessings of Christmas. Or sa Tagalog, you can say ang kahirapan ng unang Pasko and ang pagpapala ng unang Pasko. And makikita natin kung paano ang kahirapan ng unang Pasko is isang tunay na bagay, but ito nagbigay daan sa malaking pagpapala para sa mga magulang ni Jesus and para sa buong mundo hanggang ngayon. And maybe ang iba sa atin dumadaan sa iba-ibang kahirapan sa katapusan ng taong ito. Pero isang magandang katotohanan mula sa Biblia is kung tayo anak ng Diyos, kada mga kahirapan na naranasan natin is isang daan patungo sa isang malaking kagalakan sa hinaharap. And sana ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa umaga ito, maging isang paalaala sa atin, kahit anong dinadaanan natin, kahit itong isang panahon ng lahat maganda, or lahat hindi maganda, ang lahat na nasa kamay ng Diyos ay gagamitin niya para sa mabuti sa buhay natin. And so, titingnan natin kung paano nangyari ito sa unang panahon at makikita natin kung paano ito mangyari sa ating buhay din. So, manalangin tayo sa pwedeng dumiretso sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Panginoon, maraming salamat sa araw nito at sa opportunity para pagdiriwang ang kapanganakan ng anak na si Jesus. Alam namin na yun ang simulang isang buhay na nagdala ng malaking pagpapala sa mundo. And ito nagdala sa amin ng kaligtasan na namatay siya sa cross para sa amin, para bayaran ang aming kasalanan. But hindi siya po mamatay sa cross para sa aming kasalanan kung hindi siya pinanganak. And so Lord, gusto namin ipagdiriwang ang araw nito, hindi just dahil sa isang panahon para magsama-sama at kumain at mag-exchange gifts, pero dahil sa kahulugan nito, is tungkol sa inyong anak na pumunta sa mundo, naging isang katulad namin. So, pwede siya makipag-ugnay sa amin at magbigay sa amin ng kaligtasan sa pamagitan ng kanyang kamatayan. So, tinataas pa namin sa iyo ang pag-aaral ito. Gusto mo gamitin ito, Lord, para lalong palakasin ang bawat isa sa amin. Thank you, Lord. Also pray sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright. We know, kamaniwan, kung nag-iisip tayo tungkol sa Pasko, nag-iisip tungkol sa lahat ng mga masayang bagay doon sa Pasko, di ba? Tungkol sa pagkain, na isang malaking bagay, or tungkol sa pagdiriwang, tungkol sa mga pamasko, tungkol sa maybe mga kamag-anak na bumibisita sa atin. Yung maraming nakakasayang bagay tungkol sa Pasko at laging nag-iisip tayo tungkol doon. Maybe nag-iisip tayo tungkol sa Christmas caroling, lalo na kung bata pa, lumalabas pa kumuha ng pera habang nag-Christmas caroling, or mga parola, or maraming bagay. Of course, para sa akin, kung nasa Pilipinas, nag-iisip ko tungkol sa Christmas party kasi yun ang aking Pasko talaga. Pagkatapos ng Christmas party, medyo laylo na ang lahat kasi ang pamilya ko, kayo, ay umuwi sa iba-ibang lugar and iniiwan niyo ako na mag-isa. Ano kumain ng pagkain kasama ng mga aso. Ay, lahat ng aso doon. Wala din ako doon. Pero, kadalian sa mga nagpa-focus sa mga magandang bagay. But you know, ang Pasko, ang unang Pasko, was hindi lahat nakakaligaya para sa mga magulang ni Yesu Cristo. Kaya para kay Yesu Cristo, sisimula. Pero may mga kahirapan na sumasama doon. And I think it's mahalaga na maintindihan natin yun kasi ang buhay para sa atin hindi laging nakakaligaya. Diba? Hindi laging masaya ang bawat pagkakataon. Pero kahit hindi laging nakakaligaya ang situation natin, alam natin kung hinawakan yun ng Panginoon, gagamitin yun para sa isang napakagandang bagay sa buhay natin. And so, ang gagawin natin sa ating pag-aaral ngayon is titingin tayo sa iba-ibang situation kung saan ang unang Pasko hindi simply just silent night, or hindi simply kapayapaan, or hindi simply magandang between sa ibaba ng bahay, or yung kulungan ng mahayop na ni Maria at Jose. Pero may kahirapan din na dinadaanan ng mga magulang ni Yesu Cristo at dinaanan din ni Yesu Cristo. Pero ang kahirapan yun ay lahat naging mga sangkap sa isang malaking pagpapala para sa atin. And sana ang ating pag-aaral magpapakita din sa atin kung paano ang ating dinadaanan na kahit kuminsan na hirap is actually yung sangkap or yung instrument para sa pagpapala ng Diyos sa ating buhay. And yun ang pangunahing mensahe na nangusap sa akin dito. And ito nangusap sa akin kasi yung huling 6 na buwan, hindi masyadong madali para sa akin. Pero kaya magtiwala sa mensahe ng Christmas
na kahit ang kahirapan na dinadaanan natin ay nagbibigay daan sa pagpapala sa takdang panahon. So, babasahin natin iba-ibang bahagi ng kwento tungkol sa Pasko. Tingnan natin tungkol sa kahirapan na naranasan na mga magulang ni Jesucristo and tungkol sa pagpapala din na dumating sa atin dahil doon. Okay? So magsasunod tayo sa Lucas chapter 1 verse 26. So kung meron kayong Bibles, pwedeng basahin yun. Medyo mahaba sa baka wala sa screen. But we'll read a bit. Okay? So Lucas chapter 1 verse 26. Sabi, ang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth na isang bayan sa Galilea upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkanan ni David. Lumakad ang anghel sa dalaga at binati ito, "Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasinyo ang Panginoon." Naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel at iniisip niya mabuti kung ano ang kahulugan ng ganitong pagbati. Okay, so dito nakikita natin ang simulang kwento ng Pasko, ang paglapit ni Gabriel kay Maria para ipahayag sa kanya siya ang mga anak, at tungkol kay Jesucristo. And ang title para sa section ito is ang unang lista ng kahirapan sa unang Pasko. It's tungkol sa isang mahirap na tawag ng Diyos. So, nakita natin, kahit ang tawag ng Diyos sa kanya, kahit ang mensahe ng anghel kay Maria nung dumating siya doon, was isang mensahe ng kagalakan, hindi kagalakan ang unang bagay na naranasan ni Maria. Kung titingnan natin, ano ang kanyang tugon sa sinabi ng anghel nung dumating siya, sabi, "Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos, sumainyo ang Panginoon." Hindi siya nagalak, diba? Sabi, naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel. And yung salita sa wikang Grego, yung wika ng Bagong Tipan, para sa naguluhan, is yung salita dito na dia taraso. And diaterasos, isang salita na ginagamit isang lang lugar sa Biblia dito. So, walang ibang lugar sa Biblia kung saan ang tao or mga tao ang nakaranas ng ganitong klase ng damdamin maliban dito. So, isang kakaibang uri ng kaguluhan sa puso niya. And ibig sabihin ito, it's ganap na nabalisa. Ganap na nabalisa. Ibig sabihin, hindi ganap na kasiyahan, hindi ganap na pagpapuri sa Diyos, it was ganap na kabalisa. Dahil hindi na intindihan kung anong ibig sabihin na para sa kanya. Naguluhan siya dahil doon. And siguro, kung isang anghel ay lumapit sa atin, lalo si Gabriel, ang unang tugon is, bakit nangyayari ito? Anong ginawa ko? Bakit dumating siya di parang parusahan ako? Pero para kay Maria, hindi siya natutuwa tungkol doon. It's interesting sa akin na ang unang tugon sa kwento tungkol sa kapanganakan ni Jesus was ganito, naguluhan siya. Yung maraming beses, ang unang tugon sa isang malaking pagpapala na gusto ng Diyos na ibigay sa atin is ganyan din. It's isang panahon na katakutan, o ganyan, nagugulo tayo tungkol doon kasi hindi natin naintindihan ang pagpapala ng Diyos na ibigay sa atin. Hindi natin intindihan na kung minsan ang pagpapala ng Diyos ay dumaraan sa mga kahirapan or mga situations na hindi natin naintindihan. Yung isang bagay na pansin ko sa Pasko is nagbibigay ng regalo sa isa-isa, di ba? And ang regalo ay nasa balot. And ang balot ay walang kabulahan or walang relasyon sa bagay sa loob. And kung minsan, mahirap buksan ang balot ng regalo. Naalala ko ng bata pa ko, naglalagay siya ng maraming tape doon, ganyan. Or kung minsan, ang ginagawa namin is naglalagay ng isang kahon sa loob, ng isang kahon sa loob, ng isang kahon. So, nahihirapan ng tao sa pagbubukas lahat ng mga bagay para abutin ang pagpapala doon, ang regalo. Pero, kung minsan ang buhay ganyan, parang nahihirapan tayo sa maraming bagay, but hindi natin alam, sa loob ng kahirapan, may malaking pagpapala. And dito nakikita natin, na nagsimula ito, naguluhan si Maria tungkol doon. May bagay sa buhay mo na kung saan naguluhan ka, na parang nahihirapan ka, hindi mo naintindihan kung ano nangyayari sa buhay. Yung maraming beses sa mga pagpapala ng Diyos ay binibigyan niya sa atin sa wrapping paper na talaga ng kahirapan sa buhay natin.
Yung sa awit 23 verse 45 sabi, dumaan man ako sa madilim na labis na kamatayan, wala akong katakutan, pagkat ikaw'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ang salo-salo na nakikita pa nito mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos, sa aking salo, magpapalay, lubos-lubos. You know, ang sima ng verse na ito mula sa awit 23, sabi, dumaan man ako sa madilim na labis na kamatayan. Ang sima ng section na ito is tungkol sa kahirapan. Madilim na labis na kamatayan. Pagkatapusan is tungkol sa ulo, langis ang ibinubuhos, sa aking salo, pagpapalay, lubos-lubos. Maraming beses ang malaking pagpapala, ang pinakamalaking pagpapala ng Panginoon ay sumusunod sa isang malaking kahirapan sa buhay natin. And it's isa sa kwento sa Pasko is nung nagsimula, naguluhan si Maria ay nagwawakas sa malaking kagalakan dahil sa ginawa ng Diyos para sa kanya. Yung sa ating buhay, kung minsan bago dumating ang pagpapala ng Diyos, may panahon na kahirapan sa buhay natin. Just isipin natin tungkol sa mga tao sa Biblia na talagang pinagpala ng Diyos. Ginaman ng Diyos bilang pagpapala. Si Jose, diba siya ang itinaas sa isang pinakamataas na position sa mundo ng yan bilang kanang kamay ng Pharaon. Pero bago siya dumaan doon, or bago siya dumating doon, dumaan siya sa kulungan na matagal na panahon. And hindi natin alam kung ilang taon, but it was matagal na panahon. Si Hari David ay tinaas sa pinakamataas na position sa bansang Israel bilang hari, and siya ang ama ni Jesu Cristo, sa angkanan ni Jesu Cristo. Bago mangyari yun, kailangan tumakas kay Saulo, and matagal na panahon siya nagtago. Una sa Israel, tapos lumipat siya sa mga Pilipinas, sa Philistines, and nagtago doon. Matagal na panahon, and English ang tapusan yun, but hindi natapos agad. Bakit? Dumaan siya sa kahirapan kasi may malaking pagpapala na naghihintay sa kanya. Isipin natin tungkol sa Pablo. Si Pablo, ikinulong iba-ibang beses. Matagal siya sa panahon sa kulungan sa iba-ibang lugar. Pero sa panahon ng kulungan, sumulat siya sa mga aklat, katulad ng Filipos na pinag-aralan niya doon. And it's aklat ng kagalakan. Hindi ba mabuti, habang nandoon siya, hindi niya alam kung kailan siya makakalabas. But habang nandoon siya, ginamit ng Diyos ang panahon ng kahirapan para lalong magdala ng pagpapala kay Pablo at magdala ng pagpapala sa atin din. Si Juan, kung gusto natin magpatuloy sa iba-ibang halimbawa, si Juan, ikinulong doon sa Patmos, yung matagal na panahon, para mahirap na lugar doon para sa mga kulungan, para sa mga nakakulong. Pero, ang nangyari doon? Doon siya binigyan ng Diyos ng aklat ng pahayag. And ang aklat ng pahayag, ginaman ng Diyos sa maraming tao sa matagal na panahon. And of course, yung pinakamalaking halimbawa ng lahat si Yesu Cristo, di ba? Siya ay dumaan sa cross. Pero pagkatapos ng cross, siya ay itinaas ng Diyos Ama, inilagay yung pinakamataas na position sa kanyang kanang kamay. And siya naging ating tagapagligtas. Ang daan ng pagpapala ay karaniwan ay doon sa daan ng kahirapan. And so, ito din, para kay Maria, hindi kasing laking kahirapan ng kamatayan sa cross, at darating ang panahon na talagang siya nahihirapan din nung nakita niya si Yesu Cristo namatay sa cross. Pero magpatuloy tayo dito, at tingnan natin kung ano sinasabi. Verse 30, it says, sinabi sa kanyang anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi ang mga anak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawagin anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Okay, so dito nakikita natin ang mensahe ng anghel sa kanya kung bakit hindi siya dapat maguluhan sa Panginoon. So, dapat siya matuwa. And bakit ganyan? Well, kasi siya naging ina ng Mesiyas ni Jesu Cristo. May ibang bagay na sinasabi niya dito. Isa sa mga bagay na sinasabi doon is sabi niya, naging kalugod-lugod ka sa Diyos. So that's isang malaking bagay. Kung sasabihin niyo ng Diyos sa atin,
na tayo ay kalugod-lugod sa Diyos. Isang malaking pagpapala, di ba? Kasi kung kalugod-lugod tayo sa Diyos, may pagpapala na darating sa ating buhay. Now, alam natin na si Maria ay hindi perfectong tao. In fact, sa susunod na bahagi, siya din ay inaamin na may kasalanan siya. Pero ang Diyos ay nagbuhos ng kagandahang loob kay Maria at siya naging kalugod-lugod sa kanya. And dahil doon, may pag-asa ng pagpapala. And yun ang ating pag-asa dito sa mundo din. Hindi dahil tayo perfectong tao. Marami kakulangan sa buhay natin. But dahil kaya sa Kristo na namatay sa cross, pinayaran ang ating kasalanan, and dahil doon, nalis niya sa ating buhay, so pwede natin asahan ang pagpapala ng Diyos sa ating buhay, hindi ang kahirapan at hindi perus ng Panginoon. Kung tayo ay nangailangan tumayo sa ating sariling kabutihan, talaga nakakatakot yon kasi tayong lahat ay kulang. Diba? Sinasabi ng Biblia, ang lahat ay hindi kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon. Pero dahil sa kamatayan ni Jesus, binayaran niya ang ating kasalanan. So ngayon, katulad ni Maria, pwede tayong umasa sa pagpapala ng Diyos sa buhay natin. If we continue with this, and tignan natin kung ano pang sinabi ng Diyos, sa verse 31 says, "Makinig ka't ikaw ay maglilihi at mga anak ng isang sanggol na lalaki, at siya ay pangalan mong Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawagan anak ng kataas ng Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari ng angkan si Jacob magpakalanman ang kanyang paglulahi ay walang katapusan." Binasa natin yung kanina. Pero ang bagay na makikita tungkol dito is yung pagpapala na ibibigay ng Diyos kay Maria is isang pagpapala lampas sa anumang bagay na kaya niyang asahan. Now, ng panahon yun, ang lahat ng mga babae nagdanais na maging ama ng darating na Mesiyas. Pero sa isip nila, ang darating na Mesiyas, ang isang hari lang na physical na hari, syempre, isang tao lang, na mamuna sa Israel para lumaban sa Roma at iligtas ang Israel mula sa hawak ng Roma. But makikita dito na ang ibibigay ng Diyos sa kanya is higit kaysa sa simply isang militar na leader para iligtas ang Israel mula sa Roma. At ano sinasabi niya? Siya ang tagapagligtas. Ang pangalan Jesus itself means Jehovah na nagliligtas. So, ang kanyang anak ay magiging kaligtas nila. And alam natin kung bakit kailangan natin yun. Kasi tayo lahat nagkasala, di ba? Walang tao karapat-dapat sa paningin ng Panginoon. Kailangan natin isang tagapagligtas. And siya ay may pribilehyo maging ina ng tagapagligtas ng sanlibutan. Wow, isang malaking bagay. Also, makikita natin na sabi dito na dakila ang tawagan anak ng kataas-taas ng Diyos. So siya ang tatawagan anak ng kataas-taas ng Diyos in verse 32. And so dito makikita natin ang kanyang anak ay hindi lang tao, but ang anak nito is Diyos. So makikita natin yung doubling kalikas ni Jesu Cristo dito. So that's lampas sa anumang bagay na maaaring asahan ni Maria para sa kanyang buhay. Siguro gusto siya magkaroon anak, but hindi inasahan na ang kanyang anak is Diyos na naging tao. And nakikita din, it says, sa verse, where is it here? Verse 32 din. Katasan, ibibigay sa kanya ang Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Nakikita natin ang mahirap paniwalaan na balita. Siya ang galing sa lahi ni David, kasi Maria galing sa lahi ni David, and si Jose din galing sa lahi ni David. But maghahari siya sa angkan magpakailanman. Hindi lang siya maghahari ng sandling panahon, but maghahari siya magpakailanman. And walang katapusan. Nakikita natin ang pagpapala ng Panginoon is lampas sa anumang bagay na maaaring asahan ni Maria. Ganoon din sa ating buhay. Kung tinagan natin si Jesus sa puso natin, meron siyang pagpapala para sa atin na lampas sa anumang bagay na kating asahan sa buhay natin. Maybe pwede tayong mag-isip tungkol sa ganitong bagay o ganyang bagay. Pero ang bagay ng Panginoon para sa atin is lampas sa anumang bagay. And that's isang malaking pag-asa para sa atin bilang mga anak ng Diyos na kaya niya gawin yun. Tingnan natin Efeso 2, 8-9. Sabi dito, sabat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili.
Hindi ito bunga ng inyong mga gawa kahit walang maipagmamalaki ang sinuman. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mga mabuting gawa na inihanda niya noong una pa man gawin natin. Ang bagay makikita natin sa verse na ito is dahil sa kagandahan loob ng Diyos, dahil sa ginawa ni Jesus sa krus para sa atin, tayo ay ligtas, di ba? Iligtas niya. Pero hindi lang yon. So also sabi doon na siya may gawain para sa atin. Actually, hindi pa natin naintindihan. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pagkipag-isa natin kay Christus, inilikan niya tayo para sa mabuting gawa, ihanda niya para sa atin. Si Maria, inihanda para sa mabuting gawa ng pagiging ina niya sa Kristo. Tayo, inihanda niya para isang bagay. It's always mas maganda kaysa inasahan natin. And nasa isang dahil lang kung bakit it's so important, mahalaga na umasa tayo sa Diyos at pasakot tayo sa Panginoon kasi meron siyang bagay para sa atin na napakaganda. O magpatuloy sa verse 34, sabi, paano pong mangyayari ito, kanyon ako'y isang birhen, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, sa inyo ang Espiritu Santo at mapapasa ilalim ka ng kapangyarihan ng kataas-taas ng Diyos. Kaya dito, ang isisilang mo'y banal ay tatawagan anak ng Diyos. Hindi ba ang kamag-anak mong si Elizabeth ay buog? Gayunmay, naglihi siya ay ngayon, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao kahit na siya'y matanda na. Sabagat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Sumagot si Maria, ano'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Pagkatapos, umalis na ang anghel. So, dito makikita natin pagpapatuloy ng sinabi ng anghel sa kanya. And nakita na si Maria na nagugulatan tungkol doon. Paano ito mangyayari? Paano ako maging anak ng Diyos? Ako tao lang. Pero nakita sa, paano mo mangyayari ito? Ganito, aking birhen, tanong niya. At sumagot si anghel, sa inyong Espiritu Santo magpapasalalim kapangyarihan ng kataas-taas ng Diyos. Nagpatuloy siya sa pagbabahagi tungkol doon. You know, it's amazing. Ang mga bagay na gusto ng Diyos na gawin sa ating buhay is lampas sa ating kakayahan at intindihin. You know, and doon makikita natin kung ano kaganda ng mga bagay na gusto ng Diyos na gawin. But yung magandang bagay tungkol kay Maria, kahit mahirap maniwala sa mga bagay na sinasabi ng anghel, tinanggap niya yun. And naniwala siya doon. But sa katapusan, sabi niya, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang inyong sinabi. Kaya ba natin sabihin yan sa Panginoon? Kaya ba natin sabihin, naway mangyari sa akin ang sinabi? Naway mangyari sa akin ang plano mo para sa buhay ko? Handa ba tayong tanggapin ang sinasabi ng Diyos sa atin? Tanggapin ang tawag ng Diyos para sa atin? Handa ba tayong magtiwala sa Panginoon para doon? Nagtanong siya sa similar sa verse 34, paano pong mangyayari ito kaya ako'y isang birhen? Yung tatay ni Juan Bautista also nagtanong, but siya ay pinagsabihan ng Diyos dahil doon kasi nagduda siya. Dito, si Maria nagtanong, but hindi siya pinagsabihan ng Panginoon. Dahil it was isang parang namamangha siya sa sinasabi ng Panginoon. Pero madam siya pananalig na may mangyari yon. Siguro, kung may anong nagduda sa kanya, dahil, bakit ako, Lord, hindi ako karapat dapat. And yung para sa atin, it's also ganyan. Bakit, Lord, gusto mong gamitin ang mga katulad natin? Sino tayo, Lord, na maging instrumento mo para sa inyong banal na gawain dito sa mundo? Maraming kakulangan sa buhay natin. Maraming kahinaan sa buhay natin. Pero alam natin, yun ang klaseng tao gusto ng Diyos na gamitin. And so, tanggapin natin yun. And katulad ng sinabi ni Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang inyong sinabi. Kaya natin yung pananaw sa sarili bilang isang alipin ng Panginoon. Yan. Okay? Santiago 1:5-7 nagpapakita ang kahalagahan ng pagdiniwala sa sinasabi ng Diyos sa atin, ang pagtanggap nito sa buhay natin. Sabi, kung sino man sa inyo ay kulang sa kalooban, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng saganit, hindi na nanumba. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag magalinglangan, sapagkat ang nagailangan ay parang alon sa dagat na itinataboy
ng hangin kahit saan. Huwag umasan katanggap ng anumang mula sa Panginoon ang pagbabago-bagong isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Dito sabi, handang Diyos na nagbigay sa atin ng karunungan. Handang Diyos na ipakita sa atin kung ano ang tawag para sa ating buhay. Kung anong layunin niya para sa ating buhay. At hindi natin dapat magulat sa sinasabi niya sa atin. Kasi Lord, ipakita mo sa akin kung anong dapat kong gawin, and pagkatapos nagdududa tayo sa sinasabi niya sa atin. Kasi kung ganyan, parang tayo katulong alon, mahirap para sa Diyos na mamuna sa ating buhay. May bagay na sinasabi ng Diyos sa iyo, tungkol sa kanyang kalooban para sa buhay mo. Kung mayroon, anong tugon mo doon? Tinatanggap mo yan, parang sundin ang sinasabi niya? O parang nagbabago-bagong isip mo tungkol sa sinasabi? Kung nagbabago ang bago ng isip, parang maging katulad ng alon. But para kay Maria, mabuti nang sinabi ni Diyos ang isang kamanghamanghang bagay, siya maging ina ng anak ng Diyos, ng hari na maghahari magpakailanman, naniwala siya doon, tinagat niya yun, at kinululugdan siya ng Panginoon dahil doon. So, kung minsan, yung tawag is mahirap, pero laging tanggapin. And again, katulad sinabi ko, yung unang Pasko was, syempre, das kagalakan, maisipin natin tungkol sa kahirapan din para kay Maria. Kung siya maging buntis at walang asawa, anong sasabihin ng mga tao sa kanya? Sasabihin niya, well, isang anghel nangusap sa akin at sabi, sa loob ng tiyan ko ang anak ng Diyos. Parang naniniwala ang mga tao sa ganyang klase ng balita. Sino ang tao talaga? Siguro may mas mabuting kwento na pwedeng gamitin kaysa doon. So sigurado, kahit itong isang malaking pagpapala para kay Maria, it was isang kahirapan din. Kasi napansin ko din sa buhay ko, kung kumikilos ang Diyos sa buhay natin, at kung may tawag siya para sa ating buhay, maraming beses hindi naintindihan ng mga tao ang tawag na yan. E kahit anong sasabihin mo, isipin nila, it's just dahil itong gusto mong gawin. It's just dahil takot mong gawin yan, so gusto mong gawin ito. It's just dahil ayaw mo maging responsible sa buhay. Laging may di pag-intindi. And sigurado kung si Maria ay buntis, may di pag-intindi. And so, ang pagpapala ni Diyos is isang malaking pagpapala. Pagkasama ng pagpapala, may kahirapan din. May pag-uusig sigurado na nagsimula sa kanya dahil doon. But it wasn't, hindi lang para kay Maria, para kay Jose din. Kung itin natin Mateo chapter 1, verse 18, makikita natin ang kwento tungkol kay Jose, o narinig niya tungkol kay Maria. So Jose, sa Mateo chapter 1, verse 18, sabi, ayan, malaking Bible dito. It's really huge. Mahirap na adjust ito sa situation. Okay. Verse 18, chapter 1, says, ito naganap ng panganak si Hesus Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Na bago siya makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahiyaan si Maria, binalik niyang hiwalayan si Maria ng kalihim. So dito nakikita natin similar kwento tungkol kay Jose. Ang nakita, ang plano ng Diyos dito, nagdala din ng kahirapan para kay Jose sa simula dahil akala niya may ibang tao, ibang lalaki. And dahil sa utos ng Israel, kung ganyan mangyari, hindi siya pwede magpakasal. In fact, dapat patiin ang babae dahil doon, dahil sa pakikiapid. But dahil nagmamahal siya kay Maria, nagpasya siyang parang iwalayan sila ng lihim, parang hindi maging problema para kay Maria. At syempre, hindi siya mamamatay. Pero tingnan natin kung ano nangyari sa panahon na naguguluhan si Jose tungkol doon. Alam natin kwento, di ba? Sabi verse 20, pero habang pinag-iisipin ito ni Jose, nagpakita sa kanya ng panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi niya sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot sa pagkasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Wow! Marami kong magandang panaginip sa buhay ko, wala akong panaginip na ganito.
Pero amazing ang ginawa ng Diyos. Habang naguguluhan si Jose tungkol doon, napakita ang Diyos sa kanya at nagbahagi sa kanya tungkol sa kung ano nangyayari. Hindi dapat tumigil sa kasal, dapat magpatuloy dahil doon. So, nag-iisip ako ng konti tungkol doon is, bakit hindi sinabi ito ng Panginoon kay Jose mas maaga? Bakit hinayaan ng Diyos na dumaan si Jose sa panahon na hindi niya alam kung ano talaga ginagawa ng Panginoon? Lagi may layunin, may perfect timing, hindi late ang Panginoon. Maybe gusto makita kung ano maging tugon ni Jose doon. Magagalit siya kay Maria dahil doon? Magpapuot siya kay Maria? Ganyan? Manalangin ba siya para kay Maria dahil doon? Magdududa siya sa Panginoon dahil akala niya yun ang tawag ng Diyos sa kanya para tumanggap kay Maria bilang asawa niya. Now, ito nangyari. Handa siya magpatawad kay Maria or makakaroon sama ng loob doon? Kuminsan, dumadaan tayo sa kahirapan sa buhay natin kasi tinetesting tayo ng Panginoon para tingnan kung ano maging ating tugon sa kalagayan yon. Kung simple ibibigay niya sa ating pagpapala agad, walang pagsubok ng ating ugali. And isang bagay parang nahiya ko ng konti sa pagdaan sa stroke dito sa US, iba-ibang bagay. Kuminsan, ang pananaw ko hindi kasing ganda ng pananaw ni Jose tungkol sa mga bagay. Hindi laging salamat Lord sa stroke nito, salamat sa situation. Kuminsan talaga nalungkot ako tungkol doon. Hindi ko nakapasa sa test katulad ng ginawa ni Jose. But natuto ako ng lalo na gawin yun. And maybe may bagay na naranasan mo sa buhay. Kumusta ang reaction mo? Maybe hindi mo alam kung ano mangyari kasi tinitingnan ng Diyos kung ano naging tugon mo sa situation na yan. Kung handa ka magtiwala sa Kanya, handa magpatuloy, hindi itatabi ang mga bagay na tutulong sa buhay spiritual, pero magpatuloy ka sa pagtitiwala sa Panginoon. Ang unang pasto nagsimula sa kunting kahirapan para kay Maria kasi maraming hindi makintindi sa Kanya. Ang kahirapan para kay Jose din, ganyan. So, ganyan. Kuminsan, ang mga pagpapala ng Diyos ay sumusunod sa kahirapan sa buhay natin. Pero may isa pang klase ng kahirapan din. Isa mahirap na pagsunod sa tawag din. Tingnan natin, bumalik tayo sa Lucas chapter 2, verse 1. Basahin natin chapter 2, verse 1 hanggang 7. Okay, Lucas 2, 1 hanggang 7. I'm trying to read it dito, kaya malaki ang Biblia ito. Sabi, ang panahon yun, niutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng census sa lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang census na ito ay ginawa noong si Cyreno ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi mga tao sa sarili nilang bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem, na bayan sinilangan ni Haring David. Sapagkat siya ay mula sa angkan ni David. Kasama din yan, umuwi upang magpatala si Maria na kanyang magiging asawa na noon ay nagdadalang tao. Habang siya ay nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganak ni Maria, isnilan niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Pinalot niya sa lampin ang sanggol at inihiga sa isang sapsapan sabagat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Kaya alam natin kwento na ito, di ba? Pero isang bagay, kadaliman kapag tumitingin tayo sa kwentong yun, nakikita natin nandun si Jose, si Maria Jesus, sa sapsapan, nandun ang mga pasto na bumibisita sa kanila, may between sa taas, may mga hayop na malinis na tumitingin. And lagi iniisip natin, or yung bagay nakikita natin is, napakaganda, mapayapang panahon yun. Basta totoo, ito medyo panahon na kaguluhan para sa kanila kasi isipin natin, una sa lahat, kailangan magbiyahe na malayo para pumunta sa Bethlehem. Ang dahilan kasi may senso. Sa senso kaya pumunta sa lugar ng pinagalingan. So, si Jose galing sa Bethlehem, ang kanyang pamilya galing sa Bethlehem. So, pumunta siya doon. And wala silang, katulad narinig natin, walang helicopter, parang sakyan, parang pumunta doon. Kailangan lumakad.
And yung lakad is 130 kilometers. Now, maybe para kay Jose, madaling ito, but hindi madaling ito para kay Maria na buntis, kailangan sumakay sa kabayo or ganyan, or maybe even lumakad para pumunta doon. Isipan natin na maaaring matakot dahil doon or mabagaba kung ano mangyayari. And so yung unang problema was yung biyahe. Mahirap pumunta doon. And syempre may panganib din sa biyahe. Hindi alam kung may criminals or may ibang mga bagay doon, pero nagpatuloy. Isa pang problema is kakulangan sa tahanan. Nang dumating sila, lahat ng iba ay nauna sa kanila kasi hindi sila buntis, so mas mabilis sila kaysa kanila. Sa lahat ng mga magandang lugar, nakuha na. So, nahihirapan sila maghanap ng lugar. Sa wakas, may nakuha, but it was yung lugar para sa mga hayop. Yung pangatlo, yung lugar na nakuha nila kasi hindi malinis ang mga anak na si Maria. And that's nakakatakot din kasi syempre gusto isang disinfected na lugar para sa bagong bata kasi baka makakasakit siya. Pero wala. So nandun sila sa mabaho na lugar. Nandun ang mga hayop na mabaho din. Diba? Hindi masyadong maraming tubig doon sa Israel, so siguro hindi naligo sila. Maraming langaw, maraming pulgas, maraming iba-ibang bagay doon. Yun ang lugar. Hindi masyadong komportable, sigurado. And nakakatakot na mga anak sa ganyung lugar para sa kanila. Also, alam natin, mula sa ibang bagay, kulang sila sa financial. Bakit kung may sapat na financial, pwede sila mag-renta ng ibang mas magandang lugar. Pero kulang, makikita natin sa susunod na kwento nang pumunta sila sa templo para alay si Jesucristo, naghandog sila ng kalapati. Now, ayon sa kautusan, dapat may mas mataas or mas malaking hayop, I think it's kambing, but wala siyang pera para doon. So, nahihirapan din sila doon. Also, wala silang kamag-anak pa rin tumulong sa kanila kasi nasa bagong lugar. So, at least limang na dahilan kung bakit nahihirapan sila sa plan ng Diyos. But you know, ang isa pang inalala mahirap tayo sa doon, maaari, is kung nagsimas magduda sa Panginoon dahil doon. Say, Lord, bakit nangyari ito? You know, ito ang sinabi mo sa amin, nagagawin, parang pinababayaan mo kami sa lugar nito, parang si Maria kay mga anak dito sa sabsaben dito sa loob, marami ang lugar nito, maingay nito, baka makasakit ang tagapagligtas ng sanlibutan. You know, maaaring magduda sa sarili din. Kung hindi magduda sa Panginoon, pwedeng isipan ni Jose, hindi dapat isama si Maria dito, alam ko dapat kong iwan siya doon sa Nazareth, or sana umalis kami na mas maaga. Or bakit nangyari ito kasi may kasalanan, may parang may di pagintini naman nandun sa paglalakbay. Bakit ito ang proof ng Diyos sa ating pala ng Panginoon dahil doon? Hindi ko sumunod na sa Diyos na mabuti. Alam ko dapat akong gawin ito, but hindi ko nakikinig na mabuti. Or something. Or maybe inisip ang Diyos, just nagbago ng kanyang plano and iniwan niya sila. Yung madali para sa akin kung dumadaan sa kahirapan sa buhay, na magsimula ng matakot na tayo ay may kasalanan and nangyayari ito dahil sa isang bagay na ginawa natin. But alam natin, hindi nangyayari yun, di ba? Lahat ay sumusunod perfect. May mga dahilan kung bakit nangyayari ito. Because gusto ni Jesus na mga anak sa isang lugar na yan. Gusto niyang ipakita, first of all, ang buhay ay hindi paling tungkol sa pera. Hindi siya pumunta dito para just magbigay ng kasaganaan sa ating financial. So gusto ipakita, hindi mahalaga sa Kanya ang taas ng ating sahod o ang kalagayan. It's ang tao na handang sumunod sa Kanya, magtiwala sa Kanya. Yun ang nagbibigay ng kalugdan sa Kanya. So, yun. Bakit also, gusto niyang maintindihan, maybe is that, gusto niya maintindihan na mahirap o gusto niya mahirap na makintindi na naintindihan niya sila. Kasi hindi siya itinanganak sa magandang lugar or sila itinanganak sa mababang lugar. Gusto siya makipag-ugnay sa lahat ng klase ng tao. So, pinili ng Diyos ang lugar nito, pinakamababa, so pwede makipag-ugnay sa mga tao. Yan. Also, kada sinabi ko, kaiman hindi ang pinakamahalagang bagay sa Diyos. Hindi siya naghahanap ng pinakamaganda, and mabuti kung yun din ang ating pananaw. Hindi lagi humahawa sa pinakamaganda ng lahat ng mga bagay. Also, para ipakita sa mga tao, ang Diyos nakaintindi sa mahirap na tao.
So, nung lumalaki si Jesus, and sila nagsabi, oh, ganito, Jesus, kasi ang aking pamilya ganito, ganyan. Hey, ako din, pinanganak sa Sabsaban, sa pinakamababang lugar, para makipag-ugnay. And also, ang kahirapan ay kuminsan, sumasama sa nauna sa pagpapala. Para makita na ang kahirapan sa buhay, hindi ibig sabihin walang pagpapala na darating. Kuminsan yun ang daan, papuntang pagpapala sa buhay. And so, may iba-ibang dahilan kung bakit kahirapan nangyayari sa ating buhay. But nung ako pumunta dito, hindi ko nakintindi kung bakit nangyayari ito sa stroke nito nangyayari sa akin. Pinapabayaan ko ng Panginoon, parang galit siya sa akin, may kasalanan ba ako? Maybe, ganyan. But I don't think there's something else, may ibang pagpapala na gusto Diyos na gawin sa buhay ko. And kung ikaw dumadaan sa kahirapan, wag agad isipin, siguro may kasalanan, ito nangyayari dahil may kasalanan. Isipin, Lord, ano gustong ituro sa akin? Ano magandang bagay na gustong gawin sa pamagitan ng situation ito sa buhay ko? Yan. Si Jesus ay duman sa cross para mamatay para sa iyo, para sa akin. Hindi na intindihan ng alagad ang ganyang kahirapan. But kuminsan ang daan ng kahirapan isang daan sa pagpapala sa buhay natin. Uli, naalala natin ang awit 23, ang mga tupa dumadaan sa madilim na labis na kamatayan bago sa dumating sa bundok sa taas ng bundok ng pagpapala sa buhay. Ang maraming beses ang daan ng pagpapala sa buhay ay dumadaan sa lambak ng kahirapan sa buhay natin. So, nakita natin ang unang Pasko. Isang mahirap na tawag para sa kanilang dalawa, para kay Maria, para kay Jose. It was isang mahirap na pagsunod sa tawag din. But isa pa, it was isang mahirap na pagpapalaki, isang kahirapan sa pagpapalaki ng bata. And makikita natin yan sa Lucas chapter 2, verse 22. Let's jump down sa verse 22. Itong panahon na lumaki si Jesus ng konti, mga 40 days, and dinala nila siya sa templo, alay doon. Sabi, nang sumapit ang araw na kanilang pagtupad ng ceremony sa paglilinis, move this over here, ayon sa utusan ni Moises, pumunta sila sa Jerusalem. Dila nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon. Sabat ganito ang nasusulat sa kautusan ng Panginoon. Bawat panganay na lalaki ay itatalaga sa Panginoon. Nag-aalay din sila ng handog ayon sa nakasulat sa kautusan ng Panginoon. Magkaperes na ibon, bato-bato, o kaya dalawang akay na kalapati. Okay, so dito makikita natin kung pagpunta sa Jerusalem. Hindi masyado malayo ito sa Bethlehem. And diyan nila si Jesus, parang alay doon. Ito dapat gawin sa panganay, sa pamilya, pagkatapos ng 4 araw. So pumunta sila. And sabi dito, na sa verse 24, nag-aalay din sila ng handog ayon sa nasaad sa kautusan ng Panginoon, magkaparehas na ibon, bato-bato, o kaya dalawang ni akay na kalapati. So, binigay nila ang dapat gawin ayon sa kautusan, doon sa lumang tipan. Pero ang bagay na mahalaga dito is ang handog nila was dalawang kalapati. Yung sa lumang tipan, sabi, dapat na mag-ala ng isang kambing at isang kalapati. Pero kung mahirap sila, pwedeng dalawang kalapati. So ano makikita natin tungkol sa kanila dito? Parang mahirap sila, di ba? Parang nahihirapan sila. Siguro ang nangyari is si Jose, dahil karpentero, pwede magkaroon ng part-time na trabaho doon sa Bethlehem. But maliwanag, di ba? Hindi maging malaki ang kanyang sahod or kita doon. Kasi kung malaki, isang kambing ang inihandog nila. So hindi nakabot doon. But yon ang pamilya ni Jesu Cristo nang lumalaki siya. And so dumaan sila sa mahirap na tawag, mahirap na pagsunod sa tawag, nung pumunta sa Bethlehem, and mahirap na situation para palakihin ang bata kasi kulang sila sa financial talaga. Pero hindi lang yon, may isa pang kahirapan sa buhay nila, and that was ang pagkalaban ni Satanas. And I think alam natin kwento na ito is back sa Mateo chapter 2, yung unang kwento tungkol sa kapanganakan ni Jesus. Let's go back to Mateo Kapitulo 2, tungkol sa plano ni Haring Herodes. Okay? Yan.
chapter 2, verse 13. Okay, so ito ang kwento tungkol sa mga pantas na bumisita sa kanya, but hindi natin babasahan ang lahat tungkol sa mga pantas kasi yung oras natin. We'll jump sa verse 13 tungkol sa nangyari pagkaalis ng mga pantas. Okay, sabi dito, pag-alis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, umangon ka, dalhin mo agad sa Egypto ang inyong mag-ina. At huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi, kung hindi ko sinasabi, sapagkat hanapin ni Herodes ang bata upang patayin. Umangot nga si Jose, at ng gabi rin yun, dinala niya sa Egypto ang kanyang mag-ina. Doon sila nahirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tinawag ko ang aking anak mula sa Egypto. Okay. So, isipin natin sapat ang kahirapan para sa pamilyang ito. Ngayon, may isa pang problema dumating, and that's sinabi ng anghel kay Jose kay umalis kasi gusto ni Herodes na patayin ang mga bata. Alam natin dahilan kung bakit gusto patayin ang mga bata sa Bethlehem. Mas dahil sa mga pantas na galing sa silangan, di ba? Nagkwento sila kay Haring Herodes na may hari na itinanganak doon sa Bethlehem. And so gusto malaman kung nasaan kasi gusto patayin ang hari. Kasi siya mismo ang hari, ayaw niyang isang kalaban. Pero hindi bumalik ang mga pantas sa kanya. Dumaan si Bangdaan dahil sa utos ng Panginoon. So galit na galit siya sa kanila. Gusto siyang patayin lahat ng mga bata sa Bethlehem. So, nagbabala ang anghel sa kanila na dapat umalis bago dumating sa Haring Herodes para patayin ang mga bata. And so, kailangan umalis. Pumunta sila sa Egypto at kailangan manatili doon matagal na panahon. Grabe, daming problema para sa pamilyang ito. May di pagintindi mula sa ibang mga kamag-anak dahil buntis si Maria at si Jose hindi ang ama. Then pumunta sa lugar, nahirapan sila sa financial, kulang sila sa financial sa lugar na yan. Then we see yung kahirapan sa pagpapalaki ng bata dahil doon. And then, ang problema na gusto ng hari ng bansa na patayin ang bata. Yung marami sa mga pagpapala ng Panginoon ay dumadating sa pamiting kahirapan sa buhay natin. And so, kung dumadating tayo or dumadaan tayo sa kahirapan sa buhay natin, huwag tayong mawalan ng pag-asa kasi maraming beses yung panang kahirapan is yung stepping stones patungo sa malaking pagpapala ng Panginoon sa buhay natin. Well, alam natin ang pagpapala dumating, di ba? Dumating ang panahon na nakabalik sila sa Nazareth, lumaki si Jesus, naging leader doon ng Panginoon, nagbahagi siya sa mga tao, tapos kahalo ng Diyos, nagpagaling ng mga tao, namatay siya sa cross, and nabuhay na muli. And sa pamigitan ng kamatayan sa cross, piniyadan na niya ang ating mga kasalanan and nabuhay na muli, nagbigay siya sa atin ng pag-asa ng buhay na walang hanggan kung nananalig tayo sa Kanya. Pero isa pang bagay na gusto kong pansin natin habang inisip ko sa kwento, kung hindi natin napansin, sa bawat problema ni Haring David, sa bawat problema ni Jose at Maria, may pagpapala din na ibinibigay ng Diyos sa kanila. And ganoon din ang maranasan natin sa ating buhay. Kung tayo dumadaan sa kahirapan sa buhay natin, mapapansin natin, may mga pagpapala din ang Panginoon sa ating buhay. Ang isang bagay na pagpapala sa kanila, isang mga bagay na nangyayari sa kanila was ayon sa salita ng Diyos. Kaya na makita sa Biblia na ito ang prophecy ng Panginoon para magpalakas ang loob nila or palakasin ang loob nila para maintindihan, ito talaga galing sa Panginoon. Kahit mahirap ito galing sa Panginoon. Isang halimbawa is Isaiah 7:14. Sabi, dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglalihi ang isang dalaga, masasilang ng isang sanggol na lalaki, at tatawagan ng pangalan Emmanuel. Yan, sumasa atin ang Diyos ang tulagan ng Emmanuel. And sinabi ng anghel, Jesus, ang Diyos ang nagligtas sa atin. So, that's Isa. Makikita sa Micah 5:2, sinabi ni Yahweh, ikaw, Bethlehem, Ephrata, bagamat
pinakamaliit ka sa mga angkan ng Huda, magmumula sa inyong angkan ng isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinimulan ay buhat pa noong una, noong unang panahon pa. Yan, tungkol kaya sa Kristo yan. And nung pumunta sila sa Egypto, may versikulo din sa Oseas 11:1. Nang bata pa ang Israel, siya'y aking minahal, tinawag ko ang aking anak mula sa Egypto. So, dito nakikita natin ang pagbanggit tungkol, it's actually tungkol sa Israel, but dito sa Mateo, applied kayo sa Kristo na ang kanyang anak ay galing sa Egypto. And so, ang salita ng Diyos naging isang pagpapalakas para sa kanila sa gitna ng kahirapan. And yung para sa atin din, kung dumadaan ka sa kahirapan, isipin tungkol sa sinasabi ng Diyos sa kanyang salita. Kasi ang Biblia, maging isang pagpapalakas para sa ating pananampalataya habang dumadaan. Makikita natin, hindi siya sa labas ng kalooban ng Diyos, kaya Diyos magbigay ng pagpapala sa atin kahit sa gitna ng ating kahirapan. And so, ang salita ng Diyos naging isang pagpapalakas para sa kanila. Isa is ang mga tao ng Diyos na nagpalakas sa kanila. Isipin natin tungkol kay Maria. Hindi natin binasa, but pagkatapos ng kanya sa pagbabahagi ng anghel sa kanya, anong ginawa ni Maria? Pumunta siya kay Elizabeth, di ba? Sa verse 39 ng Lucas chapter 1, sabi, hindi natanggal at si Maria ay na nagmamadaling pumunta sa isang bayan at bulubundukan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. And alam natin kwento tungkol doon na si Elizabeth nagpalakas sa kanya kasi siya naging buntis nung matanda siya, and siya ang ina ni Juan Bautista. So sa lahat ng mga tao na hindi nakintindi kay Maria, dinala ng Diyos si Maria kay Elizabeth. Diba? Binanggit ng Diyos kay Maria tungkol kay Elizabeth. So pumunta si Maria kay Elizabeth, and si Elizabeth nagpalakas sa kanya. So, sa pamagitan ng ibang mga tao. Also, nakita natin dito, ang mga apostol na bumisita sa kalungan ng mga hayop yung unang gabi nung ipinanganak si Jesus, sila din nagbahagi kung paano ang anghel na pakita sa kanila, nagbahagi sa kanila, panampalakasin si Jose at Maria. Habang nandun sila, bakit ganito, Lord? Bakit sa ganitong lugar nangyari? Nandun ang Diyos para magpalakas sa kanila sa pamagitan ng mga apostol. And syempre, nung pumunta ang mga pantas mula sa silangan, sila nagpalakas sa kanila. And nung pumunta sa templo, si Ana, si Simeon, na hindi natin binasa tungkol sa kanila kanina, but nung pumunta sila doon para maghandog para kay Kristo, si Simeon, si Ana, parehas propeta, ang nagbahagi sa kanila tungkol sa yung prophesia para kay Jesus, para sa pamilya. See, and sa ating buhay din, makikita natin kung dumadaan tayo sa isang problema at kung may plano ng Diyos para sa atin, may mga verses na ibibigay niya sa atin para palakasin ang ating loob, para ipakita, magtiwala ka sa Panginoon. Magdala siya mga tao sa buhay natin para mag-share sa atin ng mga katuhan na kailangan natin. Maraming beses na nanasan ko yun dito sa US and sa ibang mga panahon din sa buhay natin. Yes, kahirapan na naghihintay sa sumusunod sa Panginoon. Pero ang pagpapalakas din ng Diyos ang naghihintay din sa kanila habang dumadaan sila sa madilim na lugar sa buhay nila or mahirap na lugar sa buhay nila. But isa pang paraan kung saan ang Diyos nagpalakas sa loob at muli sa pamagitan ng provision ng pangangailangan nila. Isipin natin, nung pumunta sila sa Bethlehem, malayo ang lakad, di ba? Katulad sinabi ko, maaaring mag-alala, hindi makakabot kasi si Maria buntis, ganyan. But, nakabot sila, di ba? Ang timing ng Panginoon tama. Ipinakita sa kanila na matapat siya para alagaan si Maria at ang bata sa lakad na yon. Also, nung dumating sila, may lugar pa na matira. And kahit hindi ang pinaka 5-star na hotel, meron, ang Diyos nagbukas ng lugar para sa kanila. And habang tungkol sa pera, nung kayo maghandog, may sapat para sa isang kalapati. Nung dumating ang panahon sa Egypto, ang nangyari, dumating ang mga pantas mula sa silangan, nagbigay ng ginto sa kanila. So meron silang pera para sa biyahe. It's amazing ang mga paraan na kung saan Diyos nagpapalakas sa atin sa gitna ng ating kahirapan. Kahit ang pagsunod sa Panginoon, kuminsan mahirap, kuminsan hindi naintindihan ang nangyayari. Pero nandun ang tulong ng Diyos para tumulong sa atin. Kung ikaw ay dumadaan sa isang
panahon ng kahirapan, or kahit hindi dumadaan sa panahon ng kahirapan, asahan natin tumulong sa Panginoon. Mangusap siya sa iyo. Siya ay magbibigay sa iyo ng kalakasan sa pamagitan ng kanyang salita. Kasi yun ang dahilan kung bakit mahalaga, manatili tayo sa salita ng Diyos kahit sa panahon ng kasaganaan at kahirapan. Asahan, ang Diyos magdadala ng mga tao sa buhay mo para palakasin ang loob mo. Kasi yun ang layunin ng pamilya ng Diyos, para palakasin ang isa-isa. At kung hindi ka dumadaan sa kahirapan, bakit gusto ng Diyos na gamitin ang buhay mo para palakasin ng iba? So, manalangin sa Diyos, Lord, gamitin mo ako para palakasin ang loob ng aking mga kapatid kay Kristo, kapatiran kay Kristo. Dito sa US, nakita ko yun maraming basis. And also, makikita, dumating ka sa kahirapan, lagi nandun ang provision ng Panginoon, ang pangangailangan natin para tumulong. Kung galing sa ibang tao or may ibang situation, makikita ang amazing na pagkilos ng Panginoon. So, ang unang Pasko, hindi madali para kay Jose at Maria. Pero nandun ang Diyos, di ba? Ang kuminsan ng ating buhay, hindi madali para ng Diyos, para sa atin. Ang Diyos nagmamahal sa atin, and hindi niya tayo hayaan na dumaan sa situation kung saan walang provision, walang kanyang presensya, walang araw para sa ating buhay. So, yakapin natin ang dinadaanan natin at magtiwala tayo sa Panginoon. Yun ang mensahe ng unang Pasko. Ay yung mensahe para sa bawat araw ng ating buhay. Mayroon tayong Diyos na kumakilos para na hindi natin inasahan, and kung minsan mahirap ang naranasan, yung pagpapala na gustong ibigay sa atin sa pamamagitan ng karanasan yon is lampas sa anumang bagay na kaya natin isipin or even hilingin mula sa Panginoon. So, praise God. Manalangin tayo at magpasalamat tayo sa Diyos dahil doon. Panginoon, maraming salamat na kahit sa panahon ng kaginhawlawan or kahirapan, nandun kayo. Ang ginagamit mo ang lahat para sa aming ikababuti. Alam, Panginoon, na hindi mo kami hayaan na dumaan sa panahon ng kahirapan kung walang malaking pagpapala na naghihintay sa amin sa katapusan ng kahirapan yon. And kung minsan, hindi lang sa katapusan ng kahirapan, even sa gitna ng kahirapan, makikita namin ang iyong pagkilos, ang iyong malasakit, ang iyong pag-ibig sa pamagitan iba-ibang paraan, katulad na naranasan ni Jose at Maria sa panahon ng kapanganak ni Yesu Cristo. Lord, tulungan po niyo kami magtiwala sa iyo, kahit ang naranasan namin ngayon ay maganda, magaan, o mahirap, na hindi po kaya nagbabago, hindi nagbabago ang pag-ibig mo, hindi nagbabago ang plano mo. Nandun kayo palagi para gamitin ang naranasan namin para sa aming ikabubuti, para sa iyong kalulhatian. Salamat, Lord, sa inyong pag-ibig sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright. Well, maligayang Pasko sa inyo lahat, and may pagpalain ng Diyos lahat ng inyong gawain sa araw nito. Ang Diyos ay karapat-dapat sa ating pagdiriwang, ating pagpapasalamat, ating pag-ibig. Alright, God bless. Merry Christmas. Sige po, pwede po tayong tumayo.
Yes, Lord, and we really thank you, Lord God, na talagang we are here in front of you, Lord, and dahil po talaga inyo sa inyong grasya. And katulad ni Maria, Lord, katulad po ni Jose, hindi po kami karapat-dapat sa inyong harapan. Pero salamat, Lord, na talagang kami po ay iyong tinawag, kami po ay iyong niyakap, kami po, Panginoon, ay inyong niligtas. And tulungan niyo po kami, Lord, na sa kabila po, Panginoon, ng mga kahirapan din po na aming hinaharap. Salamat po na ang patungo noon ay ang pagpapala na inihanda po ninyo para sa amin, Lord. Katulad ng unang Pasko, hindi po yun naging madali. Pero salamat, Lord, na ang mga unang tao, Lord, sa unang Pasko ay tumugon sa tawag po ninyo. And dahil doon, Lord, your plans has been accomplished, Lord, accordingly sa kung ano po yung ninais ninyo, Panginoon. So tulungan niyo din po kami, Lord, that we will humbly, Lord, answer or respond, Lord, to the call you have for us as well, Lord God. Whatever it is, Lord, help us, Lord, na hindi po kami matakot, but talagang tumingin po kami sa inyo, Lord, and sa pangako ninyo, sa inyong mga salita, sa mga tao, Lord, na dinadala niyo po sa amin upang maging pagpapala and pagpapalakas sa amin, Lord God. So we thank you, God, for everything that you have done for us, Lord God. And again, kami po ay yung abang lingkod na nais na sumunod at talagang makinig po sa inyo, Panginoon. So we give you all the glory and praise in Jesus' name. Amen.